Mainit na pagtatalakay at sagutan wala sa lugar kasi sila yung mga senador ng Republika ng Pilipinas. Pero ang tanong kaya dito ngayon, sino kaya ang bibigay? Sino ang mababaliw? Sino ang tuluyang mawawala sa hulog? Alam niyo kung ano yung tinutukoy ko? Etong mainit at umiinit pa between Senator Ping Lacson, Tulfo Brother, Escudero, Villanueva, at saka si Cayetano. Kung tutuusin, si Cayetano lang naman po ang maingay. Etong mga nabanggit na ilang senador, paminsan-minsan lang pumipitik, pero lutang na lutang pa rin ang kailang mga professional na tao at senador. Hindi katulad ni Cayetano na talagang matindi ang mga batikos. Ganun pa man, sino ba ang kapanipaniwala sa kanila? Okay? Sino ba ang dapat tangkilikin? Yung simple lang, pero professional ang dating? O yun namang sobrang ingay, pero mababang level na ang kanyang sinasabi? Hindi na nababagay sa posisyon. Kasi lahat yan, meron tayong interpretation. Sasabihin nila, sobra naman itong mga Tulfo, sobra naman itong mga si Lacson, sobra naman si Escudero, sobra si Villanueva. Hindi po sobra. May karapatan silang ipagtanggol ang sarili. May karapatan silang magsalita. Sasabihin naman ang iba, sobra din si Cayetano. Matindi naman ito si Cayetano magsalita. Ganyan din po. Meron din siyang karapatan. Pero ang tanong nga sino kaya ang bibigay? Meron kayang masira ang ulo rito? Meron kayang mabaliw dito sa nangyayaring ito? Sayang. Kung ang pinag-uusapan nila ay mapaganda ang panukalang batas, mapaganda ang ekonomiya ng bansa, mapaganda ang kalagayan ng kabuhayan ng Pilipino, internal, external security, ay di ba mas maganda? Pero kung ang pinag-uusapan ni aso, tuta, hudas, ayan ho yung topic nila Mapapailing ka na lang. Madidismaya ka. Bakit ganyan ang kababa ang level ng usapan nila? Hindi ho pwedeng ipagmalaki. Hindi rin pwedeng ibaliwala. Kasi sila lahat pinapasweldo natin. Sila lahat ay dapat maginoo. Sila ay dapat maging halimbawa ng ating kabataan na ang pag-asa ng bayan ay sa kanila manggagaling. Hindi sa mga kasalukuyang nakapwesto sa pamahalaan. Yun po yung akin namang sariling observation at opinion. Walang personal issue lang. Kaya ko tinatalakay ito dahil obligasyon ko at karapatan kong ibalita at talakayin ito. Kayo pong mga Pilipino, kayo pong mga supporters, followers, subscribers, viewers ng aking mga channel. Ito po'y tinatalakay ko para makilala nyo sino-sino sila. Ano bang pagkatao meron sila? Sila ba'y ating aasahan sa lahat ng oras ng ating pangailangan? O sila ay magpapasakit lang sa ating ulo o nai-stress lang tayo sa kanila? O sila ay pagsisisihan lang natin kung bakit napunta dyan sa mga posisyong napakataas. Malaki ang gastos ng taong bayan. Araw-araw, pinapasweldo natin sila. Araw-araw, galing sa pinaghirapang trabaho at mga buwis ng mamamayang Pilipino dito at sa abroad. Laging kasama ang OFW o mga Pilipino sa abroad dahil ang lahat ng kanilang padala, remittance nila sa kanilang pamilya, ay nagbabayad yan ng buwis. Lahat ng gagastusin ng kanilang padala, lahat ng bayarin may buwis, wala naman libre ngayon. Nung araw pa. Yan po yan. Issue lang walang personalan, pero yung ginagawa
Nung iba, hindi ko nilalahat. Ilan lang, baka mabibilang na lang natin sa daliri ang gumagawa ng ganito. Na talaga namang kakaiba, kahiya-hiya, nakakahiya. Hindi ito pakikialam. Ito'y bahagi ng pagtalakay sa paghahatid po ng impormasyon kung ano ang mabuti at hindi. For information, for education, ang ating mga topic. Opinyong mayroong pinanguhugutan. Please like and share. Subscribe and follow. Ito namang issue tungkol sa warrant of arrest ni Senador Bongo. Ito ba'y pananakot o ito ba'y drama ng iba? Kasi ulit-ulit na sinasabi ng gobyerno, walang warrant of arrest. Walang Interpol na warrant of arrest galing sa ICC si Senador Bongo. Pero bakit pinaputok at parang ang feeling at dating nitong si Congressman Pulong Duterte ng Davao, parang meron siyang alam, parang meron siyang kopya, parang nakita niya. Kasi sigurado siya na meron daw warrant of arrest. Wow! Eh kung yung ICC wala nga sinasabing meron o wala Ang alam natin, talagang isinali at kasali doon sa issue ng crime against humanity o isinali siya, kinasuhan siya. Co-accused, ibig sabihin ng tawag doon. Pero yung warrant of arrest, wala Hindi ko nga alam kung ano yung mga pinanghuhugutan ni Pulong Duterte, bakit sa kanya nang galing yan. Hindi naman siya law enforcement agency. Wala naman siguro siyang personality sa ICC. Dahil ang kanilang pamilya ay naging akusado, hindi naman complainant. Ang akusado, malalaman lang nila ang black and white order ng korte kapag binigyan ka ng kopya. Kung warrant of arrest yan o kung ano man. Ang prosecutors or complainant, yan ang totoong may access. Mas mayroong access sa korte ang complainant o prosecutor kasi sila yung nagreklamo. Natural sila bibigyan ng update kung anong nangyayari sa kaso. Pero ang akusado, late yan bigyan ng impormasyon. Yan ang proseso dito sa atin. Lower court, national court, kahit international court, di ba ganun? Hindi naman sabay ka agad yan na binibigyan ng impormasyon. Hindi naman sasabihin ng korte doon sa akusado, may warrant of arrest, pinapahuli ka na, malabo yun. Pwede pang sabihin ng korte sa mga complainant o prosecutors ng mga complainant na merong ginagawa silang ganyang klaseng order. Pero yung black and white, wala pa So, malamang parte lang ng kanilang strategy para mag-harvest kung meron silang maha-harvest o ma-recruit na Pilipino para magalit sa gobyerno. Ganun ang dating Palaging gusto nilang galitin ng tao laban sa gobyerno. Kahit na mayroong proseso, inuunahan nila. Kahit nasa proseso, minamali nila. Yun ang aking sariling opinion at observation. Relax lang tayo. Pag dumating, di saka natin malalaman.